binagyo at binaha, tuloy ang Pasko ng mga residente ng Pasig. Sa isang barangay doon, mabonggahan pa nga ng mga Christmas decor. Nakatutok si JP Soriano. Hindi madaling kalimutan ng hagupit ang bagyong Ondoy sa Kamaynilaan. Isa sa mga pinakaapektado ang Pasig. Ilang linggo matapos ang malakas na ulan, lubog pa rin ang karamihan sa mga bahay sa Pasig, lalo na rito sa Canyogan, Pasig City. Pero tila walang makakatalo sa pagiging matibay ng Pinoy. Ang mga taga-Pasig gusto na rin kalimutan ang epekto ng Ondoy at di papayag na pati ang Pasko ay madamay. Kaya isang Christmas decor competition ang isinagawa sa Barangay Canyogan. Bago pa man mag-umpisa ang judging sa mga parol, nauna nang magsayawan ang mga chikiting. Batid ng mga taga-Canyogan, basura ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit di agad humupa ang baha. Kaya para maging makabuluhan ang kompetisyon, recycling ang tema ng Christmas decor competition. 14 na kali ang naglaban-laban, kanya-kanyang pasik-laban ng mga parol. Ang isang kali, higanteng Frosty the Snowman na yari sa plastic ang pambato. May Santa Claus din sila na akala mo'y hari ng dance floor sa paghataw. Mayroon ding snow at mga batang kumakanta. Pasko! Pasko! Pasko na lang muli ang araw natin pinakamimili. Ang ibang kalye, Christmas tree na yari sa mga plastic na bote ang ibinida. May parol din ang gawa sa tahong shells at iba pang basura. Real-life Belen naman ang finale nila. Sa uli ang kali may real-life Belen at Christmas tree na yari sa plastic ang nanalo. Kaya naman masaya ang mga residente gaya ni Nanay Fe, isa sa mga biktima ng bagyong Ondoy. Para ho mawala man yung aming yung lungkot, yung naranasan o yung bagyo. Despite of the tragedy na inabot namin, kailangan i-celebrate pa rin natin yung Christmas kahit nasa ganitong bagay lang. Kahit po binaha kami, masaya pa rin po kami. Naniniwari din pa po ako na magpapasko rin din po kami. Bakit? Kasi po, masaya po kami kapag nagpapasko. At kahit pa tila may ilang bahagi ng kanilang buhay ang nawala dahil sa bagyo, marami pa rin daw dapat ipagpasalamat dahil buhay silang nangangarap. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Wala pa ring desisyon ang Department of Justice kung saan ikukulong ang 14 na ampatuan habang nililitis ang kaso nilang multiple murder at rebellion. Dalawa sa mga pinagpipilian ang Camp Santo Domingo sa Santa Rosa sa Laguna at ang Camp Bagong Diwa sa Taguig. Nakatutok si Chino Gaston. Bahagi na ng kasaysayan ng pagpiit ng mga matataas na miyembro ng gobyerno sa loob ng Camp Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Unang nakulong dito si dating Pangulong Joseph Estrada noong nililitis pa ang kasong plunder na inihain laban sa kanya. Sinundan naman ito ni dating ARMM Governor Nurmi Suari na naharap sa kasong rebelyon noong 2002. At kung kakatigan ng korte, dito na rin ikukulong ang 14 na miyembro ng pamilya Ampatuan na humaharap sa kasong multiple murder at rebellion. Dito rin nakabase ang headquarters ng PNP Special Action Force. Venue not just for hearings but also venue for incarceration. Because if we get all of them here, it's going to be, NBI will not be able to accommodate. PNP at Krame will not be able to accommodate. Isa pang lugar na pinag-aaralan ay ang Camp Bagong Diwa sa Taguig. Sa Maximum Security Detention Center ng kampo, piniit ang mga nahuling miyembro ng Abu Sayyaf sa pangunguna ni Galib Andang alias Commander Robot na naglunsad ng pag-aaklas sa loob ng kulungan noong 2006. It will be the presiding judge who will decide that. Of course, based on the merits of the motions or the petitions submitted by either parties. Sa darating na Lunes, ipagpapatuloy ang preliminary investigation ng DOJ sa kasong rebellion at multiple murder laban sa mga ampatuan. Dahil sa nangyaring karahasan noong Biyernes, di na raw pinasisipot si Andal Jr. sa mga susunod pang preliminary investigation. Ilalabas lamang si Andal Jr. kapag dininig na ang kanyang petition for bail sa Quezon City RTC. We are going to put in place some additional measures like additional agents and several layers of security men, and we will also put our own security men in the place where we will alight para hindi na tayo magka-problema.
Sa 5 ng Enero naman sisimula ng pagdinig sa kasong multiple murder ni Andal Jr. sa loob ng Campo Crame. Kanina, nagtungo na sa Campo Crame ang kinatawan ng Korte Suprema na si Attorney Maidas Marquez upang tingnan ang pagdadausan ng pagdinig. Ngayon pa lang, inilalatag na raw ng pulisya ang security at guidelines para sa mga magko-cover na media. It has 2 floors. The second floor would be where the hearing would be, and the first floor would be where the media would be situated. There would be a big screen monitor at the first floor with